Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon ay November 5, 2025, araw ng Miyerkules. Basahin po natin ang ating mabuting balita sa araw na ito. Ayon kay San Lucas chapter 14, verse 25 hanggang 33. Papuri sa iyo, Panginoon. Sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang sinumang hindi magpasan ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo'y nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya at tatayahin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salaping may pagpapatapos niyon? Baka mailagay ang mga pundasyon, ngunit hindi naman maipatapos. Siya'y kukutyain ng lahat ng makakikita nito. Sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito, pero hindi naipatapos. O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna uupo at pag-aaralang mabuti kung ang 10,000 niyang kawal ay maisasagupa sa kalaban na may 20,000 tauhan. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban, ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagsundo. Gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Bakit kaya ganon ang sinabi ng ating Panginoon sa ating napakinggan ngayon sa ating mabuting balita? Ang ibig sabihin lang po ng ating Panginoon ay gawin natin siyang first love, higit sa lahat. At yan nga yung ang first commandment na you shall love the Lord with all your heart, with all your mind, with all your soul. Yan ang unang commandments na above all else ay mahalin natin ang Panginoon. Mas maliwanag ang translation dito sa Tagalog dahil sinasabi na kaagad na dapat mahalin natin ang ating Panginoon ng higit pa sa kanino man, kahit sa ama, ina, asawa, mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili. Pero pag nabasa natin yan sa English o kaya dun sa original language, ang sinasabi dyan ay, if you do not hate, sign it natin dito, if anyone comes to me and does not hate his father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, and even his own life, he cannot be my disciple. So yan, medyo kung English yung nabasa natin, medyo malilito tayo dahil parang sinasabi ng Panginoon na dapat pala kamuhian natin ng ating mga magulang o ating mga kapatid o kahit ang ating sarili para lang maging alagad niya.
Pero dito sa Tagalog ay nai-translate sa atin ng mabuti, na parang nandun na yung interpretation na dapat nating mahalin ang Panginoon ng higit pa sa lahat ng bagay. Kasi nga naman, 'di ba, ang sabi nga ng Panginoon, mahalin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Tapos sabi pa niya, mahalin mo ang iyong kapwa, yung ng gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. At meron pa siyang sinasabi na mahalin mo ang iyong kaaway, dahil kung ang mga masasamang tao nga ay kaya ding mahalin ang kanyang sariling kapwa na mga masasama din, ano yung pinagkaiba natin sa kanila. Kaya dito maliwanag na sa Tagalog na sinasabi na mahalin natin ang Panginoon ng higit pa sa lahat para tayo ay maging alagad. At isa pa doon, 'di ba, kapag ang kasalanan ay gusto nating talikuran, ang ibig sabihin ay iikot tayo ng 180 degrees o kaya patalikod para hindi na natin gawin 'yon. Parang ito yung naiisip ko nung sinabi ng Panginoon dito na gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Kasi yung buhay na ang buhay na natin ngayon ay dito lang sa mundong ibabaw. Pero kung gusto nating magkaroon ng buhay na walang hanggan, tayo ay dapat na sumunod doon sa kay Kristo, dahil siya ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya sabi niya, kailangan nating talikuran ang buhay na nandito sa mundo at harapin o kaya sumama tayo dun sa kabilang buhay kung saan merong buhay na walang hanggan. At bakit nga naman gusto ng Panginoon na maging first love natin siya? Kasi yun yung pinaka goal. Ito yung pinaka ending ng love story natin dito sa mundo. Ang ending ng ating love story o kwento ay makakapiling natin ang ating Panginoon, ang ating Diyos. Yun nga, siya yung bridegroom at tayo ay parang magiging makakapiling niya sa huling panahon. Kaya ngayon parang nililigawan niya tayo sa pamamagitan din ng ibang mga Kristiyano para mahalin siya. At para sa huling panahon, huling araw natin ay makapiling natin ang ating Panginoon. Ganon din naman ang sinasabi dito na tansyahin natin ang lahat ng bagay kung saan natin gustong maging successful o matagumpay sa buhay. Kung gusto ba nating maging single habang buhay, gusto nating may asawa habang buhay, o gusto nating maging relihiyoso katulad ng pari o madre habang buhay. Yun yung tinatawag nating magkaroon tayo ng discernment. Kailangan nating maglaan ng oras o panahon para malaman kung saan tayo mas lalong magiging kapakinabang sa ating Panginoon bilang mga alagad. Yun lamang po mga kapatid sa araw na ito. Nawa ay meron po kayo natutunan sa aking ibinahagi at magkita-kita po tayo muli bukas. Pagpalain po ulit tayo ng ating Panginoon. Amen.